Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, my brothers and sisters. Nais ko lamang po ibalik ang papuri at pasasalamat sa Diyos. Ang binigay po niya sa akin ng apo. Dahil mula po sa sinapupunan ay talagang nag-struggle po yung anak ko sa kanyang pagbubuntis. So, muntik na po talaga yun malaglag. Kaya lagi po siya naka-schedule sa hospital na magpa-inject kasi may edad na po siya nung pinanganak na yun. So, yun po ang nangyari. Lagi pong siya nag-schedule sa doktor para mabigyan po ng pampakapit yung bata na hindi talaga malaglag. Hanggang sa binigay po ng Panginoon, hanggang sa pinapanganak na malusog po ang bata at sa naging ngayon po ang kanyang first birthday. Maraming salamat, Lord, dahil patuloy mo po binigay sa kanya ang pinahiram sa kanya ang buhay at kalakasan. Maraming salamat po. Amen. Ayan, si Nanay, may apo na at birthday niya daw po ngayon. Ayun, palakpakan natin si Nanay yung sa apo niya. Sino pa po ang susunod na magpapahayag ng kanyang pagpapala? Marami pa po tayong oras. Ito na po ay ating pagkakataon. Sino pa po? Hello? Sister Janice. Okay. Sister Janice. Birthday niya. Binabalik ko lang ang papurit papasalamat kay Yahweh El Shaddai kasi last week, nagkaroon man ako ng pagsubok pero thanks God na overcome ko yun. Tapos salamat sa patuloy na paggaling ng aking anak. Yun lang po. Saka next week, thank you Lord. +1 na naman ako. Salamat Lord. Ayun, +1, 21. Amen. Amen talaga yung mga manggagawa ni Yahweh El Shaddai. Laging pinagpapala yan. Ituon lang natin ang ating mga sarili at lubos-lubusin natin ang pagpupuri sa Kanya at siguradong ibabalik niya ang siksik, liglig at umaapaw na biyaya. Amen po ba? Sino pa po ang susunod? Sister Jomalda? Sister Mona? Glory to God, glory to Christ in Jesus. Pinagpalang hapon po sa atin lahat, brother and sister. Ako po nagpapasalamat po kay Yahweh El Shaddai kasi nung una po last week na nagkaroon po ng check up yung kapatid ko kasi na hospital po siya. After 2 days po, yung resulta po ng laboratory niya, lahat po ay okay naman po, naging normal ang lahat. Pero yung diabetes talaga, lahi talaga namin yun. Kaya hindi nakikita naman sa katawan namin magkapatid eh. Sabi ko sa kanya na, bro, alam ko na lahi naman natin ang may diabetes talaga dapat natin para i-prove talaga mag-diet talaga tayo bro. Pero nagsasalita naman ako, hindi ko rin ginagawa bilang ate. Kain ng kain. Ang sabi ko naman na, Lord, nawa normal naman lahat po. At sabi ko sa kapatid ko, diet lang tayo bro. Pero nagtawanan sila kasi nakita naman ang sarili sa akin na tumaba rin ako dito. Talaga nagpapasalamat ako kay Lord na hindi niya pabayaan ng mga kapatid ko kasi sa PhilHealth naman na 9,000 mahigit yung binabayaran. Ang binayaran ng kapatid ko, 1,800 lang kasi may PhilHealth na po siya. Pasalamat po ako na sa anuman mga pagsubok po, lagi ko iniisip sa buhay ko na lahat nito ay dagdag po ng pagsubok at challenge sa buhay ko. Sapagkat lagi ko kasama si Lord na siya ang tunay na kadakilaan, kabutihan, katapatan at pag-ibig na lagi kong daladala sa bawat mundo na dinadasal ko na sana nagpapasalamat po ako na nandyan po mga kaibigan ko na hindi po nagsawa po na gabay sa akin. At thanks God po, nandito po ako sa community po namin at natuto po ako at binago po ako ng kunti. At magpasalamat po ako na nobody perfect talaga. Pero kusa ko talaga na papasalamat na may nagbago po. Amen.
Amen. Kahit man daw po pakunti-kunting pagbabago, at least umpisahin po natin at darating din ang araw at tayo po ay dadaan sa kaluwalhatian ng ating Yahweh El Shaddai. Amen. Ngayon naman po, may oras pa po ba tayo? Sino pa po ang susunod? At kung wala na po tayong, kung wala na pong magpapatotoo, tayo na po ay magsitayo po lahat upang patuloy po tayong magsamba at pagpupuri sa ating Yahweh El Shaddai. At ang opening prayer, Sister Jenny, at ang magpapahayag ng mabuting balita sa pamamagitan ni Brother Pai Gonzales at pangungunahan ni Sister Miles sa worship, and then pamamagitan ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Magsitayo po tayong lahat, ipikit ang mga mata at damhin ang presensya ng ating Panginoong Hesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Muli, Ama, papuri at parangal sa iyong dakilang pangalan. Mabuhay ang iyong banal na tahanan. Ama, narito po kami sama-samang humihingi ng kapatawaran sa buong isang linggo na aming nagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Nawa po ay kami ay mapuspos ng iyong banal na salita upang kami po ay laging manahan, manalangin sa iyong dakilang pangalan. At upang kami po ay muling makahingi ng pagpapala mula sa iyo, Panginoon ko. Maraming salamat, Ama, sa buong isang linggo na kami po ay iyong ginabayan, prenoteksyonan. Maraming salamat din sa mga sakripisyo namin na kasama ang aming mga pamilya, na patuloy mo kaming pinagpapala, na ang lahat ay aming nadarama, ang lahat ay aming napupuspos, dahil ikaw ang Diyos na buhay noon, ngayon at magpakailanman. Maraming salamat, Ama, sa patuloy mong blessings. In your most perfect time, talaga, Panginoon, na lagi mo kaming binibiyayaan ng iyong pagpapala. Narito kaming lahat, Panginoon, sama-samang muling magpupuri at makikinig ng iyong banal na salita. Maraming salamat sa aming elder disciple na iyong gagamitin sa araw na ito, si Brother Pai Gonzales. At nawa po ang kanyang salita na aming mapakinggan ay lagi naming magamit sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Ang mga naka-line up na awitin ng aming choir, ng music ministry, Panginoon, nawa po ay magbukas ng kalangitan upang ang lahat ay magpuri at magparangal sa iyong dakilang pangalan. Nawa po ang bawat isa sa amin, lalong higit, Panginoon, ang mga attenders na iyong ginagamit, Panginoon, at laging present sa araw na ito, Panginoon. Lagi mo po kaming pagkaisahin ng pananalig at pananampalataya sa iyong dakilang pangalan. Nalakapit kamay kami lagi, Panginoon, na sa iyo ay hihingi ng pagpapala at ng biyaya. Wala kami, Amang, maibabalik sa iyo, kundi ang mataas na papuri at pagsamba. To God be the highest glory, together with the Blessed Mary, ever Virgin. Amen and Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Handa na po bang magpurang ang mga anak ng Diyos? Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Pinaka-the best na palakpak para sa Kanya. Amen. Yung palakpak na mga pinagpala. Handa na ba tayo magpuri? Amen. Amen. At mga kapatid, itaas po natin mga kamay sa pag-welcome ng Holy Spirit. Jesus' name, to see your
tayong sumayo sa ating Panginoon? Amen. Amen. Ang latang dana ay patuloy pong magpuri sa ating Panginoon. At yung gusto pong sumayaw sa ating Panginoon, ay inaimbitahan po namin kayo dito sa harapan. Amen? Amen. Halina tayo magsama-sama sa pagpupuri sa ating Panginoon. Amen? Amen. Halina tayo magsama-sama Sa isang tinig, papuri sa Kanya. Jesus, ating ipagsigawan. Bawat nilalang ay dapat na magdiwang. Halina, halina, tayo magsama-sama sa isang tinig, papuri sa Kanya. Jesus, ating ipagsigawan. Bawat nilalang ay dapat na magdiwang. Awitan, Kanyang pangalan. Sa bawat dako ng mundo, ang pangalang Jesucristo, ang siyang kumampi sa sala ng tao. Halina tayo magsama-sama. Halina tayo magsama-sama Sa isang ang tinig, papuri sa Kanya. Jesus, ating ipagsigawan. Bawat nilalang ay dapat na Kanyang pangalan. Sa bawat dako ng mundo, ang pangalang Jesucristo, ang siyang kumampi sa sala ng tao. Halina, halina, tayo magsama-sama sa isang tinig, papuri sa Kanya. Jesus, ating ipagsigawan. Bawat nilalang ay dapat na magdiwang. Awitan, Kanyang pangalan. Sa bawat dako ng mundo, ang pangalang Jesucristo, ang siyang kumampi sa sala ng tao. Awitan, Kanyang pangalan. Sa bawat dako ng mundo, ang pangalang Jesucristo, ang siyang kumampi sa sala ng tao. Awitan, Kanyang pangalan. Sa bawat dako ng mundo, ang pangalang Jesucristo, ang siyang kumampi sa sala ng tao. Amen! Patuloy po natin Patuloy po natin papuri natin Panginoon, yung pinaka-the best na palakpak para sa Kanya. Amen? Amen. Amen. At
Panginoon, na muli na rito po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Patuloy mo po kami puspusin ng inyong banal na Espiritu. Amen. At patuloy mo pong tugunin ang aming mga kahilingan sa araw na ito. Sanlibong salinlahi
saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turn the sea to dry land. Through the outcast of Bernice, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, El Konkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contained the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, El Konkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, El Konkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. Hallelujah, hallelujah, Jesus. I will praise you till I I die. El Shaddai. Hallelujah. Tayo manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming Ama, pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin, sinasamba ka namin sa buhay na ito na patuloy pinagkaloob mo sa amin. Muli, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na pinagkaloob mo sa amin sa araw-araw, hindi lamang sa amin, kundi pati sa aming mga pamilya sa Pilipinas at maging sa aming mga ginagawa sa araw-araw. Pagpalain mong mabuting balita na aming pagsasalusaluhan, Panginoon. Bigyan mo ng karunungan, katalinuhan ng iyong lingkod upang maibahagi sa mga kapatid namin ang iyong mensahe na nais mo iparating sa kanila. Pagpalain mo rin ang bawat puso nandito ngayon na mahintulad sa isang matabang lupa ng bawat binhi na mahasik. Ito'y tumubo, lumago at magbunga sa aming buhay sa araw-araw. Ito ay aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah! Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, lagi na siya kasama sa hirapan at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Purihin ang Panginoon, palapakan natin si Lord ng malakas. Hallelujah! Yeah! Yan, no? Okay. Ang atin pong pagninilay ngayon, continuation about the power of mind. Lagay niyo sa inyo, yung inyo pong daliri, lagay niyo sa dito. Sabihin mo, may power to. Yan, no? Kasi may mga tao na walang kabuhay-buhay. Alam mo? Pati yung iniisip, ayaw na mag-isip. Samantalang, inutos ng Panginoon, ibigin mo ang Diyos buong puso, buong lakas, at buong pag-iisip. Kaya lagi ko sinasabi, na physically present, dapat mentally, spiritually present. Hindi yung nandiyan ang katawan mo, kung saan ang iniisip mo, lumilipad. Amen? O ngayon, i-condition natin yung inyong mga isip. Amen. Yung mga isip na mapurol, hasain natin yan. Amen po ba? Amen. Yung mga isip na ayaw na mag-isip, kontento na sila sa buhay nila. Kaya sabi mo sa katabi mo, simula ngayon, aasinso tayo. Simula ngayon, asinso tayo. Amen? Amen. Palapakan natin si Lord. Okay. In the book of Proverbs, chapter 4, verse 23 up to 27. Ganito ang sinasabi ng Panginoon. Umpisa natin sa verse 23. Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Never say anything that isn't true. Have nothing to do with lies and misleading words. Look straight ahead with honest confidence. Don't hang your head in shame. Plan carefully what you do, and whatever you do will turn out right. Avoid evil and walk straight ahead. Don't go one step off the right way. Ang sabi niya, ang isipan mo'y ingatang mabuti at alagaan, sapagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo ang iyong bibig, ang salitang mahahalay.
ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Itoon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay lalaging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Humakbang ng palayo sa lahat ng kasamaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Buong puso, Buong isip, buong lakas, alay sa iyo. aking himig at ang tinig, magpupuri sa dakilang ngalan mo. Buong puso, buong isip, buong lakas, iaalay sa iyo. Aking himig at ang tinig, magpupuri sa dakilang ngalan mo. Aking Diyos, buhay ay alay ko. Banalan kalugod sa iyo, pagkat walang magagawa ko, iwalay sa iyo. Ang mithiin ng aking puso, manatili sa kalooban mo. O Jesus, sambahin ang ngalan mo. Aking Diyos, buhay ay alay ko. Banal at kalugod sa iyo, pagkat walang magagawa ko, iwalay sa iyo. Ang mithiin ng aking puso, manatili sa kalooban mo. O Jesus, sambahin ang ngalan mo. O Jesus, sambahin ang ngalan mo. O Jesus, sambahin ang ngalan mo. Amen. Amen. Palapakan natin si Lord. Yan. So, magsipo po tayo sa presensya ng Panginoon. Naniniwala ba kayo dito ang Panginoon? Ang naniniwala ay sumigaw! Yes! Yun. Okay. Dapat dito kayo para hindi bungi-bungi. Yun sa hulihan, dito kayo magkwan. No? So, pag natamaan kayo ng camera, hindi kwan. Hindi, ano tawag nun? Oh, tandaan natin lagi, God is a God of order. No? Amen? Bagamat sa Diyos, pero ang gusto lagi ng Diyos, maayos. No? Maayos na, alam mo sa amin noon, no? Mayroon kami tinatawag na receptionist.
hinahatid ang tao doon sa tamang upuan. Kasi ayaw po ni Brother Mike ng bungi-bungi ang kwana. Kasi pag kayo nasa unahan, makikita niyo yung kung ano yung ano. Ha? Tandaan po ninyo, pag malapit ka sa preacher, pag natalsikan ka ng laway, sigurado yayaman ka. Kasi yung iba, nagtaka ako, bakit ayaw nila sa malapit? No? Oh, alam ba, may pagkain dito. Alin ba ang unang sandukan? Yung malapit sa sandok. Amen? Yan. Sa susunod, i-arrange nyo ang ano. Ha? Ngayon, anong sinabi ni Lord? Ha? Paano masunod ang kalooban ng Diyos? Sabi nga ng Panginoon eh. Sinasabi nyo, sumusunod kayo. Pero yung oras, hindi nyo masunod. Ha? Yung arrangement ninyo, hindi nyo masusunod. No? Yan. Ngayon, ang mundong ito na atin pong ginagalawan, iba't ibang klase ng tao, iba't ibang klase ng pag-iisip. Tandaan ninyo, ang isip, no? Mahalaga po yan sa Diyos. Bakit nandito kayo ngayon? Kasi inisip nyo muna yan, aatin ako mamaya. Yung mga wala dito, nag-isip din yun. Ang isip nila, absent muna ako ngayon. No? Kasi may gagawin ako. Tandaan nyo, ang barko, tandaan nyo ang barko, napakalaking barko, yung pong timon niyan, napakaliit lang. Yung utak, yung isip. No? Okay, ngayon, bakit ang mga barko hindi naliligaw? May kompas sila. Yung isip mo, yan ang kumpas ng buhay mo. Ha? Pag inisip mo mapabuti, mapapabuti ka. Pag inisip mong mapasama ka, papasama ka. Pag inisip mong, pag nagkamusta, oy, kamusta ka na ito, mahirap pa rin. Yung taong hindi yayaman kahit kailan yun. Kasi ang iniisip lagi, mahirap siya. Amen? O kamusta ka na ito? Iniwan pa rin ng asawa. Amen? Doon sa kamustahan, kailangan positive ang inyong mga isip. Pag sinabi mong ito, kamusta na ito, siksik, liglig at umaapaw. Amen? Ngayon, kung hindi pa dumarating yung liglig, yung siksik, lagi mo lang isipin, darating ang panahon. Alam mo ba? Ito yan, para hindi ka mainggit. Bumili yung kapitbahay namin ng kotse. Sabi ko, pag nakabili ako, luma na yung sayo. Hindi po ba? Kaysa mainggit ka, bumili yung kapitbahay mo, 60 inches na TV. Ang isipin mo, bibili ako 100 inches. Laging kwan yun, laging mabuti at advance. Puro positive yung iniisip mo. Hindi yung, kaya sinasabi, bakit sino ang nakapag-drive ng mga sports car sa Pilipinas? Tatlong klase lang ng grupo yon. Una, politiko. Kaya daming pumunta sa politika eh. Amen po ba? Pangalawa, artista. Pangatlo, networkers. Ito may mga networkers, pag sumigaw yan, power, power, power. Sabi ng isa, nasaan yung power? Basta, power, power. Amen? Alam mo yung mga networkers dyan na big time, yung global, galing ako dyan. Yung isang kwan ngayon na kaibigan namin yan, si
Yung may-ari ng Vita Plus, sus, Ginoo ko. Nakausap naman si Ma'am Kwan yan, no? Kaya lang, pag preacher ka, hindi pwede isabay yung preacher sa networker. Kasi yung time mo mahati. Ha? Yan yung Kwan na no work, no pay. Kaya tawag doon, networker. No work, no net income. Nakadepende yan sa iyong kuano. Pero kami mga preacher, hindi pwede itutok mo doon, mawawala ka sa Panginoon. Puro lang power ng bandang uli, kili-kili power na natira. Amen? Pero hindi masama yun, legal yun. Ngayon, doon naman sa mga humihingi, ang daming mga nagpe-pre-request, puti na ang buhok. Nung magdasal siya, itim pa ang buhok. Ngayon, puti na ang buhok, hindi pa rin dumating yung kanyang prayer request. Amen po ba? Nung mag-prayer request, wala pang arthritis, wala pang gout. Ngayon, pakiang-kiang na, wala pa rin dumating. Amen? Iyan ang ating susuriin. Amen? Alam mo, in 42 years to preaching the gospel, iba-ibang klase na ng tao ang nakausap ko. Yung mga negatibo, positibo, yung mga atras-abante. Alam mo yung atras-abante? Yung mga taong double-minded. Ano kaya? Ano kaya mag-asawa ako? Sabi ng boyfriend niya, pakasal na tayo. Mahirap ang buhay ngayon. Saka na. Nagbago. Lahat po ng mga tiguang matandang dalaga, mga double-minded yan. Amen? Ilang bisis na sila inalok ng kasal, pero yung lalaki hindi mo pwede paghintayin yan. Tamang-tama sinabi ni Esperanza, birthday niya pala, no? Kaya wala dito yung grupo ni Esperanza siguro eh. Alam mo, Brother Bay, kailangang umuwi na ako. Bakit? Sabi daw ng asawa niya, pag hindi ka umuwi, baka wala ka nang uuwian. Marami ng pera si Esperanza. Ang ganda ng bahay sa Montalban. Nagbablog yun. Bumili ng sariling karaoke. Pakanta-kanta na lang siya. Gumanda si Esperanza ngayon. Hindi na mukhang katulong, mukhang dunya na. O dapat positive yung iniisip natin. Dahil yung pinaghirapan mo dito, ay gagawin mong kayamanan sa Pilipinas. Hindi habang buhay, darling of the house ka, Inday. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Ito po ang mga hindi tinutugon ni Lord kahit anong dasal nila. Ito, sinabi dito. Sa Santiago chapter 1 verse 6. James chapter 1 verse 6. Subalit ang humingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat at itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ng isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Alam mo, masakit yung katotohanan eh. Pero no choice. Pag hindi mo tinanggap ang katotohanan, hindi ka makaklaya. Yung mga pabago-bago ang isip, walang direksyon yan. Kung sa barko, sira yung kumpas niya. O saan ka pupunta pag sira yung kumpas mo? Hindi mo alam, nandoon ka na pala sa Bisaya, yung Galilo ba? Mayroong kwan sa Bicol, mayroong kwan sa Batangas na iniiwasan kasi nadaanan namin yun. Bakit ang barko?
yung sinasakyan nating bangka ay hindi umaalis. Paikot-ikot lang. Ay meron palang lilo doon, ipo-ipo. Sabi niya, Brother Bay, tumahimik ka. Lahat ng barko at mga kuwan na nalagay dyan, hindi na nakita hanggang ngayon. So, natakot tuloy ako. Sa Bisaya, mayroon din yan. Sa ano? Ha? Kaya nga sila may kumpas eh. No? O, iwasan niyo yung lugar na yan. No? O, nakikita mo yan eh. Ang kumpas ng buhay natin ay ang ating isip. Kung pabago-bago ang isip mo, sinabi doon, huwag umasang tatanggap mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya ikaw. Sabihin mo rin, ikaw rin. Huwag pabago-bago ang isip. Huwag pabago-bago ang isip. Amen? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay, balikan natin ang ating binasa. Okay, sabi dito, tingnan niyo yung sinabi niya dito. Ang isipan mo'y ingatang mabuti. No? Ang isipan mo'y ingatang mabuti at alagaan. Isipin mo, ingatan mo, alagaan mo pa. No? Paano mo alagaan yung isip? Alam mo, ang isip ng tao, napakadumi. Ito yan eh. Mayroon isang sister ng asawa niya sa abroad. Stoplight. Ay, may kasabay siyang gwapong lalaki na tumawid. Alam mo ba? Nakita siya ng kapitbahay niya. Ano sinabi ng kapitbahay? Kawawa naman si pare. Kinakaliwa ng kanyang asawa. Tingnan mo yan, may kasabay si kumare. Tingnan mo yung kadumi ng isip ng tao. Nakasabayan mo lang sa pagtawid, sa stoplight, pinagbibintangan ka na. Amen po ba? Ito pa. Pag yumaman ka, ang mga marites nandoon sa ano? Ang bulong-bulungan lagi. Ano kaya ang kwan yan? Baka na, drug lord na yan. Ano na yan? Ang kwan ng Shabu. No? Alam mo, ito yan eh. Nung si Brother Mike noon, 1996, 1994. Kabila kanan ang paninira kay Brother Mike sa Channel 2, Channel 3. Wala pa yung mga vlog na yan. Wala pa yung mga, ano na yan, yung mga tinatawag na mga social media. Ang ginagamit noon ay tri-media. Pag sinabing tri-media, television, radio, at dyaryo. Kaya tatlo yan. Nung una, wala yung mga Facebook na yan, no? Yung lahat ng kapitbahay ko, ay nakabili ako noon ng Nissan Patrol. 1994, milyonaryo na ako. May Nissan Patrol na ako. Hinuhugasan ko. Ano mo sabi ng mga kapitbahay ko, nagbubulong-bulungan? Yung Nissan Patrol ni Bay, hinatian ni Brother Mike yan ng ikapo. Isipin mo kasama ng mga, ang Nissan Patrol noong 1994 ay nagkakahalaga ng 1.7 million. Yung 1994, ang 1.7 million ay kahalaga na ng 4 na 5 milyon ngayon. Siyempre, no? Hindi nila alam marami akong racket. Noong time na yon, ang racket ko, dahil broadcaster ako, may lisensya ako,
Sinabi ni Brother McBay, kumuha ka ng oras. Kumuha ko ng oras. Ang programa ko ay Jesus My Friend. Kaya ikunin niyo yung Jesus My Friend. Nawala yung aking team song noon eh. Jesus My Friend. Ang tawag doon, Black Timer. Pag ikaw may lisensya, pwede kang bumili ng oras at pasukan mo ng mga komersyal. Magprograma ka. Ha? Diyan yung mayaman ang mga media. Kaya walang mga announcer dyan na hindi naging milyonaryo, sobrang yaman. Kasi binibili nila ang oras sa radyo, 100,000. Ang kinikita nila 5 milyon sa komersyal. Ha? O, ganun. Kaya, noong 1994, pwede kong bilhin yung gusto kong bilhin. Ha? Bukod doon sa allowance, bukod doon sa biyayang tinatanggap namin sa El Shaddai, mayroon akong sideline. Isa na yun yung programa ko. Ito naman mga marites. Ay, si Bay, may mga sasakyan yan kasi hinahatian ni Brother Mike yan ng koleksyon sa ikapo. Alam mo, nagkwento sa akin, yung malapit din sa mga marites, isang marites din. Akala mo may mga marites na traidor din eh, no? Kaya huwag kayo maniwala diyan sa kapwa mo marites, tatraidorin ka niyan. Lahat ng kinukwento mo, iba-blackmail ka pa niyan. Ha? O, yan. Kaya marumi talaga ang isip ng tao. O, ito pa. Ha? Mayroon tinatawag brainwash. Bakit brainwash? Brainwashing. Ha? Yung pong grupo na mga kulto, ang aral po nila ay binibrainwash nila ang tao. Ito naman mga tao, opo. Parang na-hypnotize. Ha? Ako ang Diyos, pinalitan ko na si Jesus. Sabi ng mga member niya, upo, naniniwala kami. Ha? Brainwashing yan. Ha? Amen? Pag ang turo ay hindi makabiblia, kulto yun. Ha? Itong sinasabi ko sa inyo, yung topic ko ay power of mind. Pag wala kayo nabasa sa Bible at hindi ko kinuha sa Bible, yoga ang gumagamit niyan. Yung power of mind. Na hindi natin alam, importante din pala sa pagtuturo ng salita ng Diyos dahil lahat nandoon po sa salita ng Diyos para ituro sa mga tao para ang tao mabuhay ng may kapangyarihan, mga kapatid ko kay Yahweh El Shaddai. Amen? Amen po ba? Kaya yung binasa natin kanina, ano sabi niya dito? Ang isipan mo'y ingatang mabuti at alagaan, sapagat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Bukal ng buhay mong tinataglay. Ano? Alagaan mo, ingatan mo ang puso mo. Kaya sabi doon, ibigin mo ang Diyos buong lakas, buong pag-iisip at buong puso. Tatlo yan. Okay. Pagkatapos, sinabi niya sa verse 24, ilayo mo ang iyong bibig sa salitang mahahalay, yung mga mabastos na mga tao. Amen po ba? Ano ngayon na nangyayari sa social media? Puro kabastusan. Mayroon nga dyan pagiling-giling lang, milyon ang followers Itong mga Kristiyano, patambling-tambling na, wala pa rin followers Amen? Di ba totoo? May tupak din itong mga nanonood Amen? Tingnan mo yung mga ang galing nila kasi yung kanilang panty, kuwan lang muna, pakita lang muna, pero unti-unti nila itaas, tapos ibababa ulit. Parang sa Bisaya, pinahawat-hawat nila yung mga nanonood. Nakita na ninyo?
Yung mga vlog na wala namang kalatoy-latoy, walang kakakwinta-kwinta, 1,000,000, 2,000,000, 5,000,000 ang followers. Ha? Itong mga nagtuturo ng salita ng Diyos sa vlog, patambling-tambling na. Wala pang 5,000 yung kanilang mga followers. Amen? Ay, nakuambot sa inyo. Okay, tuloy natin. Ha? Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Wag yung palingon-lingon. Kaya nga ang kabayo, diyan sa Binondo, may takip dito para diretso ang takbo ng kabayo. Ha? Ang sabi naman ni Lord, ang nag-araro ng lingon lang lingon, hindi siya makakarating sa kanyang paruroonan. Amen? Ha? Kaya, ang pukol ng ating tanaw ay sa harapan. Pangalawa, sabi niya dito, ilayo mo ang labi mo sa kasinungalingan. No? Alam mo, ganito yan eh. Minsan, nasa hearing kami, no? Tinuruan ako ng abogado. Huwag mo aminin. Huwag mong sabihin. Kaya lagi sa hearing no, anong tawag nun? Ang sagot lagi? Wala siyang kasalanan? Not guilty? Wala nga, kahit totoo, not guilty pa rin? Oh, sabi ko, totoo bang may ganito ka? Kasi nag-issue ako ng cheque. Noong tumalbog, sabi ng abogado, huwag mo aminin. sabi ng kwan, guilty or not guilty? Sabi ko, guilty. Sus, pati yung judge, tawa ng tawa. Sabi nila, ngayon lang kami nakarinig ng hearing na umamin yung akusado. Sabi ko, preacher ako, attorney. Guilty naman talaga yung nagpahiram ako ng cheque, ako ang dinimanda. Paano yan? Sabi ko, di ba may arraignment? Babayaran ko yan. Wala naman akong balak na takasan yung responsibilidad ko. No? Amen? Gusto ng abogado tumagal ang kaso para may allowance siya sa iyo. Hindi mo ba alam bawat hearing laging postpone? Inaabot na ng 20 years yung mga kaso. May hearing yan. Di-istorbo yan sa ginagawa mo. Samantalang pag inako mo, sige, huwag ka na mag-alala. Babayaran lang kita. Sige, kasulatan. Magbabayad ka lang. No? Tandaan ninyo ang korte ay patas ang kanilang hatol. Huwag kayong matakot pa kayo dinimanda. Di sagutin mo. Pag tinanong ka not guilty, sabi mo, hindi, guilty ako. Magbabayad naman ako eh. Di ba? Ay, nakuambot sa inyo. Ayan. Pagkatapos nung sinabi dito, palaging sa hinaharap ang pukol ng tanaw, ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Tanungin ko kayo, saan ba patutungo itong pagnaggagawa natin? Kayo ba'y naniniwala sa eternity? Kayo ba'y naniniwala sa buhay na walang hanggan? Pag hindi kayo naniniwala, wag na kayong dumalo. Kasi ang patutunguhan natin nito, ang buhay natin, parang usok lang, parang ano lang. Ang ating ginawang ito, ang patutunguhan natin, ay buhay na walang hanggan sa piling ni Yahweh El Shaddai. Purihin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Yun yung ating ginagawa eh. Saan ba tayo patutungo?
Ay lahat naman ng tao namamatay. Kahit bilyonaryo namamatay. Ha? Kahit presidente namamatay. Lahat namamatay sa mundong ito. Ang tanong, saan ka patutungo? Yung ginagawa natin ito, investment sa langit. No? Ang ginagawa natin ito, iniisip natin, Panginoon, huwag mo naman akong kalimutan. O ano sinabi ni Demas? Estas, huwag kang magsabi ng ganyan sa Panginoon. Kung tayo man ay bibitayin, papatayin, nararapat lamang dahil tayo'y masama. Huwag kang magsabi sa ganyan sa Panginoon. Tapos sabay sabi ni Demas, Lord, pag nasa paraiso ka na, sama mo naman ako. Alam mo ba sabi ni Jesus? Now na. Ay dapat sasabihin ni Jesus, okay, Demas, after the resurrection. Kasi ang resurrection, yun, dun lahat, maliligtas lahat ng tao eh. Oh, sinabi ba ni Jesus, Demas, after the resurrection, sasama kita sa paraiso? Hindi. Sinabi ni Jesus, now na, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Purihin natin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Yan. At ang sabi pa dito, huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Humakbang ng palayo sa lahat ng kasamaan. Amen? Kaya babalik ulit tayo doon sa unang ginamit ko ng power of the mind, yung Romans 12:2, renewing of your mind. No? Lumayo kayo sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo ng isip. Amen? Okay, ito na ang aral. Ito na. What does the Bible says about the power of the mind? No? Ito po, mga kapatid, ang katotohanan. What is the powerful prayer for this mind? No? Yung powerful prayer, gusto niyo mo talaga na very powerful yung inyong panalangin? Dapat ang puso at isip mayroong unity. Minsan, ang kaaway mo, sarili mo. Bakit? Ito ang sinasabi ng puso mo, kumukontra naman itong isip. Amen po ba? Ito, bibigyan ko ng bibigyan ko ng example, may nagdasal. Panginoon, gusto ko po magkaroon ng malaking bahay, 5 kwarto sa itaas, 2 kwarto sa ibaba, 4 ang garahe. Sabi ng isip mo, saan ka kukuha ng pambili mo? Tingnan mo, nag-away na yung dalawa. Amen po ba? Kaya walang power yung dasal mo eh, kasi kinukontra ng isip mo. Bakit may negosyo ka ba? Amen? Pero ang gusto ng design ng puso mo eh. Gusto ko, pag magkabahay ako, Lord, ganito kalaki. Kasi marami akong anak. Gusto ko, Panginoon, yung kwarto sa ibaba para pag dumating yung mga kasamahan ko galing Hong Kong, dating nagtrabaho dito, imbitahan ko sila, mayroong guest room. At Panginoon, 4 ang grahe kasi mayroon akong pamamalingki na sasakyan, mayroong pang gimmick. Ganun dapat. Sabi ng isip mo, ano? May negosyo ka ba? May trabaho ka ba? Bakit ganyan ang hinihingi mo? Yun. Nangyayari yan sa buhay ninyo. Nag-apply. Ito, apply ng trabaho. Sana, sabi ng, gusto ko sa Amerika. Sabi ng isip mo, mahirap ang visa doon. Kaya hindi natutuloy yung iba. Amen po ba? Ito, 60 anyos na. Gusto ko na mag-asawa. Sabi ng isip mo, matanda ka na, minupos ka na. Hindi ka na pwede. Woo! Ayan
ako, realistic ako magsalita. No? Sabi dito, what is the powerful prayer for this mind? Lord, sabi dito, ganitong klaseng dasal, Lord, I ask for the guidance of your Holy Spirit. No? Ang powerful na prayer, yung humihingi ka ng guidance sa Holy Spirit kung ano ang klaseng panalangin na gagawin mo. Kasi mayroon tinatawag na panalangin na para sa sarili mo. Kaya mayroon tinatawag proxy prayer eh. Sabi, Brother Bay, hindi po ako makadalo, pero yung kamag-anak ko ito, kaya nagbibigay sa amin ng mga prayer request sa radyo. Dinadasal namin yun. Ang tawag doon, proxy prayer. Na yung nagbigay ng kuwan na yun, hindi siya makapunta, ipinaabot yung prayer request at ipapanalangin. Pakinggan ninyo yung mga nagbubroadcast sa radyo, may dinadasal sila mga pangalan. Hindi naman yung nagpadasal, hindi naman yun. Mayroon na silang kamag-anak, kaibigan na nagkasakit na roon sa tulad ng isang sister. Ang pamangkin niya nurse na sa Libya, pinanalangin namin. Brother Bay, kawawa naman ang pamilya niya kasi siya yung gumagastos lang. Cancer sa matres. Sabi ko naman, okay. Total, may retrato kang dasal natin dalawa. Panghawakan natin dalawa, ha? Mateo 18:19. Kailangan may alam ka sa Bible. No? Hindi yung, ang tawag doon, target prayer. Pag ikaw sniper, kasi ako, magaling ako magbaril. No? Kailangan may target ka. Pag sinabing, saan ditong barilin ko? Saan ditong barilin ko? Wala kang tatamaan kahit isa. Amen po ba? Ito na. Ito. Ang sabi ko, sister, target prayer. Ano ang sakit? Kasi dapat alamin mo kung ano sa cancer sa matres. Yun, eksakto. Pamaya pa sabi, Panginoon, bahala na po kayo sa kanyang karamdaman. Sabi nila, ano yung karamdaman? Hindi, babanggitin mo rin yan. Lord, naniniwala po kami sa iyong salita na sinabi mo sa Bible. Ang gamitin nyo lagi, sinabi mo sa Biblia, hindi po pwedeng tanggihan ka ni Lord. Kasi salita niya yun. Panginoon, sinabi mo sa Matthew 18:19, saan man sa balat ng lupa, dalawa, requirements, magkasundo. Kailangan tanungin mo muna kung ano yung klaseng sakit ang idasal natin. Kung sakit sa matres at ang dinasal ninyo, rayuma, ang layo. Amen po ba? Nakita na ninyo? Biblical yun eh. Okay, sister. Panginoon, narito po kami nagkaisa ng tiyahin niya. Lord, may cancer po sa matres yung kanyang pamangkin sa Libya na isang nurse. No? Hindi po maiksi ang kamay mo. Napakahaba ang kamay mo, Lord. Hipuin mo ng iyong mapaghimalang kamay ang kapatid naming ito sa Libya at naniniwala kami na lulusawin mo ang cancer niya sa matres. Amen. Alam mo ba yung magdasal kami? Yung pong may sakit sa matres na sa Libya ay nakaramdam siya ng napakainit bagay na parang hinahalukay yung kanyang matris. Kinabukasan, parang nagdahilan lang. Yun ang miracle. Working miracle. Miracle. Iba ang meaning ng miracle sa milagro. Yung babae na ang asawa na sa abroad at nagbuntis, milagro yan. Hindi yan miracle. Nakita na ninyo yung illustration ko? Target prayer, ibig sabihin, kung ano yung kailangan, sabi dito,
Ah? Pangalawa, sabi dito, who is the Spirit of truth? Fill me with your Spirit and grant me a discerning heart and mind. Discerning heart and mind. Hindi lang yung heart lang. Imbalance yun. Kailangan magkasundo yung dalawa. Yung isip at puso mo, pag nagkasundo, very powerful po yan, mga kapatid ko, kay Yahweh El Shaddai. Amen? Kaya yung isip mo, turuan mong sumunod sa puso mo. Amen? Kasi ang puso pa rin ang pinaka-control dyan. Pag wala ng tibok ang puso mo, mamamatay ka na. Amen po ba? O yun. So ngayon, ito po, I come, isa pa sa meaning doon, sinabi doon, I come to you, Jesus, for peace in mind. Pag lumapit ka sa Panginoon, ang unang hiling ng Panginoon, bigyan mo ako ng kapayapaan, ang aking isipan. Lord, gulong-gulo na po ako, hindi ko alam kung anong gagawin. Bigyan mo ako ng kapayapaan kasi mahirap magdesisyon na wala kang peace of mind. Amen po ba? Tapos ang prayer mo, I give my mind to you. Ibigay mo ang isip mo sa Panginoon. I set my mind on you, capture my every thought. Pati yung mga binabalak iniisip mo. Alam ng Diyos yan. Ibigay mo sa Kanya ang isip at puso mo. Maniwala ka, doon mo makakamtan ang tunay na kaligayahan, ang tunay na kapayapaan, at simpleng buhay lang pero masayang masaya ka, mga kapatid ko, kay El Shaddai. Amen? Amen po ba? Yan. Alam mo kasi, simple lang talaga ang buhay ng tao eh. Alam mo kung ano lang ang buhay ng tao? Kumain, magdumi. Ay, yan ang routine ng tao, kaya baka kumakain. Pag hindi mo dinumihan, malalason ka. Kumain, magdumi. Pangalawa, matulog at gumising. Yan lang ang buhay yung truth, bakit ka natutulog? Ay, ang sarap ng tulog ko kagabi, sir. Alam mo, simula nung makilala ko si Kristo, hindi na ako nanaginip ng mga aswang. Hindi na ako nanaginip ng mga mga masasamang mga panaginip, no? Yan ang kabutihan. Na paghilik mo, tanongin ni Sister Cindy kung bakit madali siya makakatulog. Yan ay gift ni Lord sa kanya, yung matiwasay na buhay. Tingnan mo, tinanggihan niya yung nag-alok sa kanyang milyon negosyo to. Sabi niya, hindi, masaya na ako sa ginagawa ko dito. Hindi ko na masikaso yan, may edad na ako. Tinanggihan niya. Bakit? Nagkaroon siya kasi ng contentment na sa buhay. Amen po ba? Yun. Tingnan niyo. Tapos, pag naibigay mo na sa Panginoon yung lahat, isip, puso, no? Pagkagising, pag natulog ka, siguraduhin mo magising ka. Ang prayer mo, Lord, gisingin mo ako sa umaga. Okay, ito pa, ang truth. Ang tao, ang katotohanan ganito, pag isinilang ka, ang kasunod dyan ay mamatay ka. Kaya may birthday tayo, nagpapasalamat. Lord, thank you. 62 na ako, Lord, sa October. Gusto ko, Lord, 110. Mahaba-haba pang paglilingkod ko. Kahit, ay, nako, mga kapatid. Ito po ang mabuting balita ng Panginoon. Kahit ganyan ang busis ko, naglilingkod pa rin ako. Kamusta ka na, Apo? Sabi ni Lolo Ingo,
Ay, ito, mabuti naman. Ah? Hindi nyo na marami kaming talent. Pag ikaw ay newscaster, broadcaster, pwede kang maging artista sa radyo, magiging dramatista. Bakit yung liwanag sa landas ng buhay? Kami dati gumaganap yan sa mga drama. No? Ito na. How do you master the power of your mind? Matindi no? How do you master the power of your mind? Developing the power of the mind. Sabi ko, hasain natin yung mga mapurol yung utak, no? Yung mapurol na utak, mahasa yan, no? So ngayon, madidevelop yan yung undeveloped, mga double-minded mind, na sinabi ni Lord, huwag umasan tatanggap mo lang sa Panginoon yung taong pabago-bago ng isip. Pwedeng diretso yan. At saka yung mind and heart, pwede mong pagkaisahin yan. Ito na. Okay. Developing the power of the mind, use visualization. Ginagamit yan. Yung visualization. Yung pong sinasabi dito, gamitin mo ito, visualization technique. Lahat ng bagay sa mundong ito, gagamitan natin ng technique. Technique, vividly imagine yourself achieving. Yan. Imaginein mo na success ka na kahit wala pa sa kamay mo. Yung sinabi ni Brother Mike, may pera ka ba? Mayroon. Nasaan? Darating. Positive yun. Pero may pera ka ba? Wala. May pera pa? Wala. Hanggang ngayon, wala pa rin. Amen? Okay. Sabi dito, imagine yourself achieving goal. Goal. And utilize the step you need to take to get there. So, pag nakita ninyo yung mga visualization, pag ikaw ay, sabi dito, businessman, magaling ka sa visualization. Mabivisualize mo na, naroon ka sa entablado, I'm a chairman of the board ng isang malaking company. Nandyan yung sinabi ni Sister Cindy na pakayaman ng brother. Inaangkin ko yun. Ako ang may-ari ng Causeway Bay. Deep Water Bay. Pag pumunta kayo sa Manila, nariyan yung Manila Bay. Laguna de Bay. Nariyan yung pampatay sa lamok, Baygon. Kita mo na yan, no? Tapos, yan ang step 1, Use your visualization technique. Kasi pag na-visualize mo na yung, tawag doon, lakihan mo yung vision mo. Alam mo, si Nostradamus, how many years na siya? Pero yung mga kwan niya, vision niya natupad. No? Sabi ni Lord, my people perish because of lack of vision. Amen? Alam ninyo sa pag-aaral namin. Kaya tiniwalag ng Santo Papa si Martin Luther because Martin Luther is a Augustinian bishop na mayroong gift of may vision na yung nakikita niya, hindi nakikita ng ibang obispo. Nagkaroon ng problema ang Catholic Church. Hindi nyo ba alam? Ang Catholic Church nagkaroon ng dark ages of the church. Wala na nagbabasa ng Bible. Sinunog na ang mga Bible. Ang mga tao ayaw na sa Diyos. Yun, more than 400 years, the dark ages of the church. Nagkaroon ng 2 pope.
nag-agawan na ng posisyon, yung Black Pope at saka yung totoong Pope. Kasi nung unang panahon, hindi pwedeng makaupo sa trono ang isang hari o reyna na walang basbas ng Santo Papa. Kaya humiwala yung England. No? Amen? Ngayon, ito na. Problema ang simbahang Katoliko. Bakit napakabagal ang paglaganap ng Kristyanismo? Alam mo, isa lang nakikita ni Martin Luther eh. Isa lang solusyon yan, mahal na Santo Papa. I-translate sa iba't ibang lingwahe ang Bible. Kaya nga hindi maintindihan ng mga tao sa buong mundo kasi ang ginagamit sa misa, Latin. Tapos ang mga pari, tumatalikod pa sa tao. Ha? Diba? Kaya pinag-aralan namin yan, may dahilan kung bakit nagkaroon ng Vatican II. Inamindahan po. Dahil kay Martin Luther. Alam mo ba ang sinabi? Nung namatay yung Santo Papa, tumanggal kay Martin Luther sa obispo, na-excommunicate si Martin Luther. Pero ang suggestion ni Martin Luther, mahal na Santo Papa. Ang dahilan kung bakit hindi mapalaganap at mabagal ang paglaganap ng Kristyanismo because of language barrier. O ngayon, namatay yung Santo Papa nagtanggal kay Martin Luther. Anong sinabi ng bagong Santo Papa ang pumalit? Tama si Martin Luther. I-translate na natin sa iba't ibang lingwahe ang Biblia. O yun. Para malaman niyo yung history. No? Kung hindi na-translate, tulad nito, ang Bible ko, bakit malaki? Brother, ba, ang bigat naman ng Bible mo. Ha? Ay, ibang klaseng Bible to. Ha? English, Tagalog. Tagalog, English. Oh. Hindi ito katulad ng mga Bible nyo. Ha? Tsaka iba ang kwan nito. Yung, kaya makita siya, oh. Yan. Mamahaling Bible. No? Oh. Ngayon, ano nangyari? Dahil na-transmit, nagkaroon na ngayon. Ang mga pari ngayon, nakaharap na. Pag misa, dati nakatalikod. Pag nagsermon. Sa simbahan dati, huwag maingay. Kasi conservative nga eh. Ngayon, pwede na tayo pumalakpak sa loob ng simbahan. Pwede na tayo umawit ng mga awiting makalangit. Bakit? Nagkaroon na po ng Vatican II. Ang boot sa inyo. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Okay. Malapit na tayo matapos. Number 2, developing the power of the mind. Number 2, say positive. O, tingnan na ninyo ha. Say positive affirmation, repeat positive statement to yourself to reinforce positive belief. Oh, ang tinuturo dito, ha? Sabi dito, ha? Say positive, wala kang babanggitin ng mga negative. Ha? Wag mo sabihin mahirap, wag mo sabihin pangit ka, maganda ka. Ha? Amen. Pag sinabi siya, matanda ka na, hindi, kalabaw lang tumatanda. Amen po ba? Positive lahat, no? Yung statement mo sa sarili mo, reinforce positive belief. No? Number 3. Ito number 3, ganda nito. Smile. Huwag kang sisimangot. Sabi ng mga yan, simot. Oh, yan dahilan kung bakit ang dami mga tinerminate. Kasi masamang image. Sa inchik, mas mabuti pang bungal ka, wala kang ngipin, kaysa tumatawa ka at nakangiti, kaysa yung ngipin mo kumplito, nakasimangot ka naman. Oh, ito sabi dito, smile. Training your brain. Ikaw magtitrain pala sa utak mo, sa isip mo. Sabihin mo sa isip mo, smile.
Amen po ba? O, anong sinasabi? Sabi, a merry heart is good, is more than a medicine. Ang taong masayahin, malayo sa sakit. Ang taong masayahin, higit pa sa mamahaling bitamina ang kanyang malalasap sa buhay. Amen! Woo! Amen po ba? Smile. Kaya ako, wala akong tok na hindi ako nakangiti. No? Pag ikay nakasimangot, lahat yan ng mga dumadalo nakasimangot lahat yan. Kasi yung spirit mo sasalin sa kanila. Pag ako'y nakangiti kayo lahat. Because the spirit sasalin sa inyo. Pag ako'y pinagpala kayong lahat, pagpapalain ng Diyos. Amen! Amen po ba? Amen. Okay, ito nang last. No? Yung tatlo huwag niyo kalimutan yun, yung developing the power of your mind. Say positive, affirmation, repeat. Number 2 yan. Positive statement to yourself and reinforce positive belief. Number 3, smile. Training your brain and heart. So, ang number 3, what does the Bible say about the heart and mind? Magsitayo na kayo. Habang nasa huli na tayo. Sabi dito, what does the Bible say about the heart and mind? Ang sabi po dito, Paul to the Philippians, si St. Paul po nagsabi ito sa mga taga-Pilipos, chapter 2, verse 2. Complete my joy by being of the same mind, with the same love, united in heart, thinking, one thing. Yan. Sabi ni San Pablo yan. Sabi niya, complete my joy by being of the same mind. Natutuwa, nagagalak ang Panginoon. Sapagkat, kaya pala napakahalaga po yung mindset. Yung isisit mo na sa isip mo kung anong dapat gawin mo, kung anong mangyari sa buhay mo. Okay, taas ang kamay. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyo mga katuroan. Naway, tumama ito sa puso ng aking mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako mo'y aming panghahawakan. Pangako mo'y aming panghahawakan. Pangako mo'y aming panghahawakan. Yes, brothers and sisters. Ang sabi ng Panginoon sa Bible,
Sa the book of Number, chapter 23, verse 19, ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao. Ang kanyang sinasabi ay kanyang ginagawa, ang pangako niya ay kanyang tinutupad. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita, nagbigay sa amin ng kalakasan, katatagan sa aming pananampalataya sa iyo. Dapat lang pala ang isipin namin ang mga bagay na totoo, mga bagay na maganda, mga positibong mga bagay sa mundong ito. Kaya o Diyos, huwag mo pong pabayaan ang aking mga kapatid sa kanila pong paghanap buhay dito sa Hong Kong, pati ang kanilang pamilya, ang kanilang mga employer. Ang Thirsty Group, pati pong pagpalain at bukas ang 32 years anniversary ng Pride Group. Lord, lahat ng mga nanonood, nakikinig na may hipuin mo kanilang puso na dumalo bukas. Pagpalain mo rin, Lord, ang kalusugan ng aking mga kapatid, lalo si Brother Bobby, Panginoon, may balik ang normal niyang mahal na mahal mo rin siya, Lord, dahil matagal rin siya naglingkod sa iyo. Pagpalain mo ang lahat ng mga kapatid namin na nagmimiti na makasunod sa iyong kalooban. Ito lang po aking samong talangin. I-bless mo rin ang kanilang mga prayer requests, ang kanilang mga handog, ang kanilang mga tithes, lahat, Panginoon, na binibigay lang para sa iyong gawain, ibalik sa kanila ng hustong takal, siksik-liglig at umaapaw pa. Itong aming samong talangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen! Amen! God bless you all. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Mga kapatid, atin pong dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y iniligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamanmang araw kung dumating. Kahit na magwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Kay nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sa
maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas at tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kumailahin na sa kakuluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y paralan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakakatiyak ang tatamhilay kaligtas. Maaring pilit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandali ang bayan na ito na aking pinili ay mapagkumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless us always. See you next Thursday and see you tomorrow.